Secretary Aguda. Magandang good morning, Yusek Claire, at sa mga kaibigan po natin sa media at sa mga taong bayan po. So, sa ngalan ng Department of Information and Communications Technology, isang mainit na pagbati sa ating mga kababayan saan mang panig ng bansa. Nandito po kami ngayon hindi lang para magbigay linaw sa mga isyong umiikot, especially this week po, kundi para ipaliwanag kung paano kumikilos ang pamahalaan para mapanatiling ligtas, maasahan at bukas ang koneksyon ng bawat Pilipino. Pero unahin ko muna yung nangyari kaninang umaga. Napirmahan na po ang implementing rules and regulation ng Konektadong Pinoy. Ang batas na ito ay priority measure sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at isa sa mga pangunahing direktiba ng Pangulo sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Layunin nitong pabilisin ang koneksyon, pababain ang halaga, ibig sabihin dapat mas mura ang service po natin sa internet, at palawakin ang access sa internet, lalo na sa mga lugar na unserved, underserved, at sa mga gidas o geographically isolated and disadvantaged areas. Bilang panimula, hayaan niyong balikan natin ang pinagmulan ng Konektadong Pinoy Act po. Noong August 24 po, nitong taon na to, ito po ay naging batas na. At nagkabisa noong September 14, 2025 din. Pagkatapos nito po, inatasan ang DICT kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan na buuin na po ang IRR sa loob po ng 90 days. Nagkaroon tayo ng masinsing konsultasyon sa iba't ibang sektor mula sa mga stakeholders consultation sa NCR, sa Cebu, sa Davao, hanggang sa mahigit na 50 position papers po mula sa private and public sector. Ilang workshop din po ang nagawa natin kasama ang tulong ng World Bank po na tumutulong sa atin sa pagbalangkas nitong IRR na to. Ito'y parang tiyakin na ang IRR ay makakatugon sa pangangailangan ng industriya at ng mamamayan. Lahat ng ito ay naglatag na matibay at pundasyon para sa IRR na ating nilagnaan po kaninang umaga. Sa ilalim ng bagong IRR, binubuksan natin ang data transmission industry sa mas maraming qualified players. Ibig sabihin, kung walang congressional franchise, basta pumasa sa ating technical and security standards, maaari nang makapagserbisyo po sila. Ang kagandahan lang po ng IRR, una, bukas at patas ang kompetisyon. Alam niyo po, nung matapos yung millennia, nung late 1900s to early 2000, makita niyo po from landline, from beepers, naging cellphone po tayo. And mabilis po yung arangkada ng ekonomiya natin up to 2010 dahil marami pong telecoms company nag-invest po. Kamakailan po medyo humina po yung investment sa telecoms industry. Kaya ngayon po, makakaasa po kayo sa pagkakapasa ng Konektadong Pinoy. Dadami na naman po yung mag-i-invest sa telecoms industry. Ngayon po, kasabay nito, nais ko ring ibahagi sa ating mga kababayan, may follow-through action na po si DICT. Nakipag-ugnayan po kami sa Australian Embassy, sa Australian Government, at gumawa po sila ng isang magandang proyekto. Kasama po dyan yung mga tao natin sa DICT at mga telecoms company po. Namapa na po namin ang lahat ng fiber optic sa buong bansa. Ito po'y kakaiba. Kasi imbis na humingi kami ng report sa mga telco kung nasaan yung mga fiber optic cable nila, namapan mo po natin yan. At real-time map po yan. So, ang gagawin po natin, alam na natin kung ano yung mga 50% na household sa Pilipinas na may fiber optic connectivity. Siyempre, alam na rin natin kung ano yung 50% na walang fiber optic connectivity. Yan po ay pagsisikapan na natin gawing 100% para kahit saan pong bahay, meron tayong fiber optic option, di ba? Ngayon, sa pag-aanunsyo ng IRR, handa na tayong simulan ang fiberization ng bawat tahanan sa buong bansa
Isang mahalagang hakbang tungo sa layunin ng ating Pangulo na mabigyan ng bawat Pilipino ng mabilis, matatag, at maaasahang koneksyon. Ngayon po naman, siguro alam niyo na yung November 5 na date. Ang DICT po kasama yung mga telecoms companies at saka mga cyber practitioner, nag-usap-usap po kami noong Undas. Sinabi namin, it's better safe than sorry. Mag-alert na po tayo ng mga kababayan natin. Gusto kong linawin po, ang DDoS ay hindi data breach. So wala pong mawawalan data sa inyo. Walang mananakaw na accounts o walang mananakaw na pera. Ang DDoS ay parang traffic jam sa internet. Sabay-sabay na dumarating ang napakaraming request sa isang sistema o website. Kaya bumabagal ito at minsan naman nakikita nyo lang na parang naglo-load forever. So kung nanonood kayo ng Netflix at saka YouTube at nakita nyo na mabagal mag-load yung screen, isang example po yan ng DDoS. Ang mahalaga, hindi ito pagnanakaw ng impormasyon. Nadi-deny lang po yung paggamit ng digital asset. Temporary lang din po ito dahil nakahanda naman po yung gobyerno at saka yung mga critical infrastructure provider natin na labanan yung DDoS. Ang tinatawag po dyan yung mga anti-DDoS equipment. Meron po sila niyan. Now, kaugnay po nito, naka-activate na po ang ating Oplan Cyberdome. Ito ang interagency response system ng DICT kasama ang CICC, NTC, law enforcement agencies at private sector partners. Lahat po sila ay nakahandang nagtutulungan para sa 24/7 monitoring at agarang pagtugon sa anumang cyber incident. Kaya ang pakiusap namin sa publiko, manatili lang po tayong kalmado. Ito po ay isang paghahanda. Kung bumagal ang serbisyo, don't panic. Hintayin nyo lang po lumipas po yan. Ang balita ko po, nakipag-usap ako sa Cyber Bureau namin kanina, wala pa po kaming na-detect na apektuhan. May mga nagtatry na mag-increase ng traffic, pero may mga antay dito sa equipment po sila. So palipasin na lang po natin itong araw na to hanggang ngayong gabi at bukas po malamang normal na tayo. Ngayon naman po, dun sa mga kababayan po natin sa Visayas and Mindanao na naapektuhan ni Bagyong Tinyo, and sa tugon po naming lahat sa kabinete, sa utos po ng Presidente na lahat po kami mag-mobilize para tulungan yung mga kababayan natin. Ito naman po yung status ng ating connectivity. Simula po nung nagkaroon nung bagyo, nung nag-landfall, nakipag-ugnayan na po kami doon sa major telcos. Dito, Globe at Smart. Ito po yung latest restoration stats nila. Ito po yung second day pa lang naman. And lahat po sila nagsusumikap na maging 100% na yan as fast as possible. Kung maalala nyo po, it took us about 10 days to restore Masbate. Nung nagkaroon ng problema sa Cebu, it took us about 5 days to restore it. Ang kagandahan naman po, after ng Cebu, na lang kami, 2 days nakakapag-restore na kami. So, aasa po tayo sa mga telco at sa kasama natin sa gobyerno na within the day po, yung progress po sa restoration mas mabilis na po. At tingin ko po, yan na po yung update ko for this afternoon. Yusek Claire, I think I'll open it up po to question kung meron po silang katanungan. First question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, good morning. Sir, you earlier mentioned na may mga nagtatry na magpa-traffic ng several websites though they were not successful in doing so. Ano-ano po yung websites na sinubukang pasukin ng DDoS attacks? Hindi na sa akin binigay yung detalye. Ang sa akin kasi, ang gusto kong malaman kung merong naapektuhan. So, nung nag-report sa akin yung Cyber Bureau, hindi ko na inisa-isa kung sino yung ina-attack. Kasi, kung titignan mo yan, halos lahat may attempt Halos lahat may attempt. Pero luckily, so far, yung experience nyo naman, normal pa rin yung service. Sir, at least sectors, banking or government or anong sectors po to? Ang pinakamarami, banking sector. Pero so far, yung mga bangko, wala pa naman nag-report na nagkaroon ng disruption in their operations. Sir, last from my end, until kailan po activated yung Oplan Cyberdome?
Ay tuloy-tuloy po yan. It's a 7 by 24 operation center. At kung hindi man DDoS, ang binabantayan po niyan is financial scam, binabantayan rin yung mga issue sa OSAIC at saka yung mga online illegal gambling. So tuloy-tuloy po yan. Okay. Next question, Chloe Hufana, Business World. Sir, last September, sabi po ninyo may 4 na potential telco entrants because of the Konektadong Pinoy. Nadagdagan na po ba yun at sino-sino po itong mga entrants na ito? Kung ang tanong nadagdagan, ang sagot, oo. Okay. Pero hindi ko muna sasabihin. Baka, Ilan baka na, siguro mga 6 or 7 na. Bigyan ko lang kayo, yung IRR kasi, pinirmahan na kanina, it will be published today and give it mga 15 days, calendar days, before mag full effect siya. So may publication rule eh. So pag nag-submit na sila ng formal letter of intent or application, it will be publicized naman eh. So makikita nyo po yan doon sa website ng DICT. And sabi niyo rin, sir, kanina na dadami ang investment sa telco industry with the signing of the IRR. Meron po bang figure how much investments are we expecting from this? Siguro, ang normal na telco, ang nag-i-invest sila para pag nag-i-expand sila, taon-taon, umaabot sa mga, kung tama yung tansya ko, mga $1 billion to $1.5 billion US dollars. Doon sa laki ng kailangan nating bunuin in terms of connectivity, from 30,000 cell sites, dapat maging 100,000 cell sites tayo. From 50% fiberized, dapat maging 100% fiberized tayo. Siguro it won't be lower than the benchmark in the past. So kung every year nag-invest sila ng mga 1 to 1.5 billion, I think that's the minimum that the investment should come. That's the minimum amount of the investment that should come in. Thank you, sir. Next question. Nel Maribohak, UNTV. Hi, sir. Hi. Sir, may long-term solution po ba yung DICT para mas mapalakas natin yung security natin against this kind of threats, yung DDoS, and given nag-evolve yung mga online threats natin? Oo. So kung long term, kanina, I also keynoted and started the convention nung CERT natin, yung Computer Emergency Response Team. Nandyan po sila sa Vertis ngayon. If you want to join, buong araw po yon. Yung long-term plan po natin is whole-of-nation approach. Hindi lang po government yan, pati private sector. Kaya yung long-term, magiging bansa tayo kung saan yung mga citizen mismo ang may capability to protect the whole country. Ang isa dyan is yung tinatawag natin na bug bounty. Bug bounty, yung mga hackers po natin na Pilipino, na talagang magagaling naman, imbis na mag-hack sila at makakaperwisyo, pwede na sila ngayong tumulong sa gobyerno, sabihin kung saan yung mga illegal sites at kung ano yung mga improvements na kailangan gawin sa mga digital assets. Kakambal po niyan, yung tinatawag natin na safe harbor. Ang problema po kasi dun sa mga hackers po natin, ayaw nilang lumantad kasi baka mahuli sila. Yung safe harbor, maglalagay po tayo ng ethical hacking standards po. And sila ngayon, hindi kakabakabahan, basta ba yung ginagawa nila is to serve the country and to serve in the purpose of making sure that the country is safe from cyber attacks, hindi po sila huhulihin. Sir, kailangan po ba ninyo ng bagong batas on that, sir? Hindi na siguro, hanggang department order na siguro muna yan. In fact, last month, I already announced it in the biggest cyber community event in Pampanga, the RootCon. So yung sa RootCon, nakipagtulungan sila. So asahan nyo yung long-term plan natin. Alam nyo, kahit saan ka, pwede kang bumili ng equipment. Pag bumili ka ng equipment, marireverse engineer yung mga hacker na yan. Pero yung kultura ba, na tayo mismo ang nagdi-digital bayanihan para i-protect yung cyberspace, yon yun yung lasting solution po natin. Next question, Eileen Taliping, Abante. Sir, other topic. Hi, Eileen. Hi, sir. November 30, may malakihang rally. Oo. Sabi niyo noon, nung September 21, after September 21, meron kayong na-monitor Oo. na activities ng Anonymous Philippines. Ano nangyari doon sa investigation?
Ako, iwanan ko na sa police muna yon kasi I think it's an ongoing police pursuit. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung ano yung nakikita namin sa chatter ngayon, so far tahimik. I think yung effort namin to reach out to anonymous.ph work. Nagsabi naman si Anonymous.ph, di ba? They are disavowing any violence. And kasunod po niyan, yung mga kasama po rin nila, sinasabi nila, they don't want violence. So far, tahimik siya. Oo. So wala kayong namomonitor na threat sa ngayon sa online? So far, wala. So far, it might change, pero so far, maayos naman. Tahimik tayo sa cyberspace. Thank you, sir. Next question, Christian Yusores, DZMM. Sir, related po sa question ni Miss Eileen, may upcoming November 30 rally and last September 21 rally, you monitored na may several websites ng government agencies ang na-defaced, and how is the government preparing for this new round of protests na baka po mag-escalate or mas maging aggressive po yung mga hackers behind the attack last September 21? Okay, so magandang tanong yan. So, dalawa. Una, yung mga government agencies, panay na ang cyber drill nila ngayon. Drill sila ng drill. And they've started plugging all the cybersecurity holes that they have. Kung may ipapatch sila, nagpapatch na sila. Kung may equipment sila na kailangan, dinideploy na nila. Yung second part, yung community kasi, regularly ako nakikipag-usap na sa kanila. And sila, nangako sa akin, so pumirma nga sila dun sa commitment wall. If you backtrack a month ago, meron doon commitment wall disavowing violence. And second, they will help the country in fending off cyber attacks. Ang cyber attacks kasi, nanggagaling sa dalawang anggulo yan. Local, ako medyo confident na ako doon sa local, okay na tayo. And yun nga, mga kababayan din naman natin yan. Yung sa external, yon doon sila magfo-focus, makipagtulungan sila sa atin na walang external na makapasok din. So far it's working. I think we have last two questions. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, sir. Balik lang po ako dun sa IRR nung konektadong Pinoy Bid. With the signing po nung, once na implement po yung IRR, gaano po yung savings in terms of sa oras, tsaka dun sa processing fees ng mga new entrants dito sa Pilipinas po? Doon sa IRR, hindi pa nakaset yung actual fees. Pero ito yung ginagawa natin sa DICT. For example, yung tower companies, kasi makakatulong sa industriya yan. So, in-expand ni Pangulo yung license to operate nila from 5 years to 15 years, walang dagdag gasto sa kanila yan. Kasi gusto natin sila magnegosyo dito. Yung sa PIMEDES, tinanggal po namin yung fees doon sa PIMEDES kasi inisip namin yung makukolekta ng government doon sa fees, maliit na maliit yun doon sa economic impact ng mas maraming delivery riders, parcel messengerial providers, etc. So, ganyang polisiya rin po ang gagawin natin after Konektado Pinoy. We will make sure na makakapasok sila ng maayos for as long as they will provide better prices and better service to every consumer sa internet po. Bali, sir, dun sa pagdating dun sa epekto sa price ng internet services, may estimated ba tayo kung gaano ka bababa yung presyo pag once ma-implement yung IRR? Okay. So, this year, pag kinumpara nyo yung gastusin, bumaba na. Hindi pa effective yung IRR dyan. Yung mga telcos pa lang na existing, sinagot na yung tugon ng Pangulo na ibaba natin yung presyo. Makikita nyo ngayon, mga less than 500, meron ka na unlimited text and phone. Tignan nyo po kung ano yung presyo noong mobile service at saka yung mga nabibili ng mga... Ang sukatan ko sa yung gumagamit ng mga riders natin kasi kailangan nila talaga ng internet . Pag kinumpira nyo yung binabayad nila noong 2024 at ngayon, pumaba na po ng medyo substantial yan. Less than 500, meron na siyang unlimited data and talk and text pa. Pag nagkaroon pa ng epekto yan, bababa pa lalo. Pero, ano ba naman yung mura service mo pero putol ng putol? Ang mangyayari ngayon yan,
with the same amount, mas dadami yung data load mo at mas gaganda yung service mo. Yun naman po yung focus natin after the full implementation of the IRR. Final question from Maris Umali, GMA7. Hi, Maris. Hi, Sec. Good morning. Good noon. Good news. What is the worst possible case scenario that may happen in the distributed denial of service? And since binanggit niyo po na this is just like a traffic jam in the Yeah. internet world, is it possible that they would still do that worst possible case scenario before the day ends? Sa akin naman, worst possible scenario lang is pag na-deny yung service doon sa isang digital website or app, hindi mo lang magagamit. So, depende na. Kung halimbawa, nagmamadali kang magbayad ng grocery mo tapos hindi mo ma-access, yon, laking perwisyo yon, di ba? Pero yung makukunan ka ng data, hindi mangyayari yon. And so far naman ngayon, as of this time, most of the digital services naman are gumagana ng maayos. So there's no possible loss in terms of in the economy when that happens in for example yung sa pagbagal ng serbisyo, magdudulot siya ng perwisyo. So far wala naman kasi ang ibang mga tao, since we did the advance announcement, in advance nila yung pasweldo sa GCash or sa Maya. Yung iba naman, they did their digital transactions ahead of time. Yun naman ang kagandahan of an early advisory from the ICT. So walang magiging economic impact yan. At saka kalahating araw na tayo, medyo okay pa rin tayo eh. Pagka mamayang gabi pa tumama yan, ang tatamaan na lang yan yung mga nanonood sa inyo sa Netflix at saka sa YouTube. Sir, one last. How are we battling the expected increase in commercial online scams naman since malapit na mag-Christmas? Good question. Yan yung tinatawag namin na Oplan Paskong Sigurado. Alam nyo, konting kwento lang. Noong weekend po, na-meet ko yung idol natin lahat. At sinabi niya, Sek, eto na ang official start ng Christmas. Na-meet ko po si Jose Marie Chan. And since simula na ng Pasko, doon niya pinaalala sa akin, itong Pasko na to, marami na namang magkakaroon ng opportunity mag-scam. Inutos po ng Presidente. Ilang beses ko na siguro nabanggit sa inyo, inutos po ng Presidente sa akin at sa DICT, itong Pasko na to, walang Pilipinong may scam. So tuloy-tuloy po yan. At we're making sure we're working with BSP, with the banks, with the law enforcers. Matiwasay po dapat ang Pasko natin. So tuloy-tuloy lang po kayong e-commerce, e-transaction. And siguro in relation to that na lang siguro, Yusek Claire, if I may mention also, gusto ko rin pong linawin tungkol sa mga ulat na umano'y data breach na inugnay kay GCash. Alam niyo, importante yan kasi pagdating ng Pasko, dyan nagagamit yung GCash for online payment eh. Agad po nating inatasan ang mahigpit na koordinasyon ng National Privacy Commission, ng Cyber Investigation and Coordination Center na makipag-ugnayan po kay GCash. Ang kagandahan naman po nito, nagpapasalamat kami kay GCash sa pakikipagtulungan sa amin at gusto rin naming pasalamatan ang NPC kasi government and private po na coordinate po na mabilis yan. Habang nagpapatuloy po na mag-verify kami doon sa mga reports kasi kailangan namin gawin, gusto lang po namin linawin. We concluded, hindi po fake news po yon. Parang may na-recycle na news in the past na lumutang na lang. And sinabi naman ng website mismo, it's unverified. So, out of abundance of prudence and caution, NPC thought of checking it out. And lumabas naman po, wala pong problema. So, wag po kayong kabahan. Kung anumang e-wallet ang ginagamit nyo ngayon, there's no reported data breach as of today. That's the final question, you say? Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po, Secretary Henry Aguda. Thank you, Yusek Claire.